Ilang kalsada patungong Mendiola nananatiling sarado, kaugnay pa rin ang isinasagawaang kilos protesta sa EDSA White Plains. 4 inaresto sa rally ng religious group. Nakalaya na. Pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial sa Lunes, may benepisyo at panganib ayon sa isang law dean. Aga hanggang sa mga oras na ito ay nananatili na mga payapa ang sitwasyon nga dito sa Mendiola, Manila. Nananatili pa rin ang mga tauhan ng Philippine National Police na nakabantay dito sa Mendiola. Nandito pa rin ang inilagay na barikada ng Manila Police District sa Recto Avenue at Legarda Street upang maging harang sa mga nais magtungo sa Mendiola. Nauna nang sinabi ng MPD na nakabantay sila sa sitwasyon, lalo na at may kasalukuyan pa ring nagaganap na malawakang kilos protesta sa EDSA White Plains. Nilinaw din ng MPD na wala pa naman nila silang nabomonitor na grupo na pupunta dito sa Mendiola. Ngunit kinakailangan din na mabantayan ang lugar o mabantayan ang mga daan patungo ng Malacanang, lalo na at ito nila ang simbolo ng gobyerno. Kaugnay din ang pagsasara ng mga kalsada, ilang paaralan din malapit dito sa Mendiola ang nagdeklara na walang klase ngayong araw. Ito ay upang hindi na rin mahirapan ang mga estudyante at guro na papasok sa mga paaralan. Sapat ang mga batayan para kasuhan ang plunder si Senator Rodante Marcoleta. Ito ang pahayag ng Office of the Ombudsman matapos na makalap ang mga ebidensyang magpapatunay na tumanggap ng kabuang 75 million pesos ang mambabatas mula sa iba't ibang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kabilang sa mga naturang ebidensya ay ang mismong pag-amin ni Senator Marcoleta na natanggap niya ang pera mula sa kanyang kapwa respondents na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. At ang hindi niya paglagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE bilang campaign donations para sa kanyang senatorial bid noong 2025. Nasa Office of the Ombudsman na ang bola kaugnay ng reklamong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Paliwanag ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida, ang ombudsman ang may jurisdiksyon dahil isang public official ang senador. At the end of the day, we want people accountable. Diba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable. Ang DOJ ang unang nag-imbestiga sa reklamo at ibinigay nila sa ombudsman ang kanilang findings. Ngunit ayon kay Ombudsman Crispin Rimulya, hindi nila sinunod ang rekomendasyon ng DOJ at sa halip ay magsasagawa sila ng sariling investigasyon. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. Naghain ng manifestation ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano upang igiit ang kanilang apela sa Supreme Court na desisyonan ang kanilang petisyon hinggil sa pagdedeklara ng Senate session noong June 3 bilang null and void. Sa 19 na pahinang manifestation na isinumite ng kampo ni Cayetano, iginiit nito at ng kanyang mga kaalyado na ang naganap na Senate session noong June 3 kung saan naihalal bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate Secretary si Senator Sherwin Gatchalian ay walang bisa. Giit ng mga petitioner, mahalagang matukoy kung sang-ayon ba sa saligang batas ang ginagawang pag-convene at quorum ng 12 senador kung saan naghalal ng mga bagong opisyal ng Senado at bumumuno sa mga komite. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. Muling nagpaalala ang Department of Education sa mga eskwelahan sa umiiral na polisiya para sa pagbabawal ng gadget sa oras ng klase. Sakop ng memorandum na inilabas ng DepEd kahapon ang mga guro at mag-aaral.
Gayunman, mayroon pa ring exemptions kung gagamitin ang portable electronic device para sa academic purposes at emergency situations. Bahagi ito ng mandato ng DepEd na mapanatiling ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga device sa loob ng paaralan. Ano mangyayari sa BIR box? Yung BIR box will be left to the impeachment court to decide. So we don't necessarily first order of business on Monday. Sir, sa Monday yun magdidesisyon? Yeah, when the time comes, I'm sure in prosecution, pag-irrigation, then we'll decide on that matter. Magandang umaga-aga. Ayon pa nga kay Dean Tranquil Salvador, sa pagkakataong ito ay makukuha ng pangalawang Pangulo ang atensyon ng publiko at sa pamamagitan niyan ay maipaliwanag niya ang kanyang panig hinggil sa isyu. Ipinaliwanag ni Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, ang desisyon kung dadalo o hindi si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Lunes ay kailangang timbangin ng mabuti. Anya, mayroon kasi itong mga benepisyo at panganib, partikular sa panig ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa nito, sa ilalim ng panuntunan ng Senado, hindi kailangang naroon ng Vice Presidente upang magpatuloy ang paglilitis. Basta't naroon ang kanyang mga abogado, hindi mahihinto ang proseso. Binaha ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Oriental Mindoro bunsod ng naranasang malakas na pag-ulan kahapon. Batay sa ilang videos, makikita ang malakas na agos ng tubig sa may boundary ng Lower Buli, Pinamalayan at Biga sa bayan ng Pola dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nagtulong-tulong ang mga residente at opisyal ng barangay upang makatawid ang mga tao gamit ang lubid. Ilang mga estudyante ang nahirapang makauwi at binuhat na ng kanilang mga magulang upang makatawid sa baha sa may Sabang, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Bukod sa nangyaring fish kill sa Magat Dam matapos na bumaba ang oxygen level sa tubig bunsod ng matinding init ng panahon, problema ngayon sa Barangay Halag sa bayan ng Aguinaldo sa Ifugao ang pagpasok sa paaralan ng mga guro at estudyante dahil sa matinding putik sa kanilang lugar na epekto ng pagbaba ng tubig sa Magat Dam. Sinasabing ang pagbaba ng level ng tubig sa dam ay epekto rin ng nararanasan nating El Nino phenomenon. Dahil dito, kalbaryo ng mga residente sa Barangay Halag ang makapal na putik kaya't pahirapan ang pagpasok sa eskwelahan ng mga guro at estudyante. Lalo pat inaabot rin ng halos 1 oras ang kanilang paglalakad para lamang makarating sa paaralan. Problema rin nila ang transportasyon dahil bukod sa 1 oras na paglalakad, kinakailangan rin nila na sumakay pa ng motorbangka. Pero dahil mababaw na ang tubig sa Magat Dam, tanging mga mano-manong bangka na lamang ang kanilang pwedeng sakyan. Ang problema, ang dating 1 oras na biyahe ngayon ay inaabot na ng mas mahabang oras bago pa makarating sa paaralan. Delikado rin ito lalo na kapag malakas nila ang mga alon sa tubig. Naglabas na ang European Commission ng budget para sa pagbili ng mga advanced drone para sa Ukraine. Para sa paunang disbursement, naglabas ang komisyon ng 3.9 billion euros mula sa kabuuang 6 billion euros. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng bansa na depensahan ang sarili laban sa patuloy na agresyon ng Russia. Ayon sa komisyon, ang susunod pang mga pondo ay ilalabas sa mga darating na araw hanggang sa makumpleto ang unang tranche para sa drone procurements. Kinumpirma ni NBA superstar LeBron James na hindi na ito pipirmang muli ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Ito ay matapos niyang maging bahagi ng koponan sa loob ng 8 taon mula noong 2018. Sa kanyang panahon sa Lakers, nakasungkit ng championship win ang koponan noong 2020. Purple and gold jersey din ang suot ni King James nang makamit niya ang titulong all-time leading scorer ng liga. Sa kanyang X account, pinasalamatan na rin ni LeBron ang Lakers. Wala pang impormasyon kung saang koponan maglalaro si LeBron sa susunod na season. Pero kung matutuloy siya, ito na ang ika-24 niyang season na kauna-unahan sa kasaysayan ng NBA.